Yung accountability aspect, kailangang madiinan kasi 110 days na tayo simula ng kampanya ng Mahiya Naman Kayo. Itong Rally for Peace, Stability and Transparency po, ano po yung mga inaasahan po ninyo? Dahil kumpara po sa mga nakaraan, may September 21 tayong nangyari at maraming mga protesta nangyayari, rally laban po sa korupsyon. Ano po ang inaasahan po ninyo sa rallying ito? 3 araw na rally ngayon, Prof. Well, ang unang-una diyan inaasahan ko na ang ating mga kababayan ay lalabas, at sasabi ng kanilang sentimento tungkol dito sa pamahalaan. Pangalawa, siguro, klarado na yung accountability aspect, kailangang madiinan kasi 110 days na tayo simula ng kampanya ng Mahiya Naman Kayo. Parang tumagal ng 110 days, hindi nahihiya ang mga kinauukulan, no? Pang-apat, makikita natin dalawang venues yan, ang balita ko may mga provincial venues rin na, Yes. na maitatayo. Sana i-allow ng mga uniform personnel ang malayang diskurso ng mga mamamayan kasi karapatan naman natin yan sa saligang batas. Opo, pero ang tanong nga, ramdam ba o affected ba ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Nakikita ba niya, aware ba siya sa hinaing po ng ating mga kababayan? Noon-noon pa, hanggang ngayon ay talagang tuloy-tuloy po ang malawakang mga rallies. Aba, kung hindi niya nararamdaman, may problema siya, no? Kung hindi niya nakikita, may problema siya. Katulad nga ng sinabi ng isang leader, hindi pipi, bingi o bulag ang taong bayan. Kung ang liderato ay pipi, bulag at bingi, may problema siya, no? Kasi itong nangyayari, hindi sana aabot sa ganito kung inalaw nila magsalita ng malaya ang mga nagsasalita, 'di ba? Kung hindi pinigilan, at saka kung hindi drinibol-dribol. Kasi nakita naman natin sa House of Representatives, sa ICI, sa Senado, yung ginawang forum para o fora para mapag-usapan itong mga problema ay parang ginawa lamang parte ng isang malaking script, no? Na ang script ay ang default walang kasalanan ang leader dahil siya nga ang gumawa nito. So from the very start, linunch yung kampanyang yan para lang i-defend yung position niya na wala siyang alam. Mahirap yun panghawakan kasi ikaw ang pinuno, ikaw ang pinakamataas na leader sa ating bansa, no? Para sabihin mong hindi mo alam, para sabihin mong dinidistansya mo ang sarili mo dito, medyo doon nagagalit ang bayan, no? Kasi nakita naman natin na lahat ng signos sa ating ekonomiya ay pababa. Ako nagulat dun sa capital formation kasi dati hindi bumababa ang capital formation yung dollar, yung stock exchange, yung FDI. So kung ganun ang reaksyon ng merkado, issue na ng tiwala at issue na ng confidence. So mahirap namang sabihin hindi niya nararamdaman yon at kitang-kita naman natin kung paano binalot ng barbed wire, ng mga barriers, ang Kaya nga. Malacanang. So alam nila, nakita natin kaninang madaling araw ang formation ng mga uniformed personnel to Yes. defend the palace. Alam mo, hindi ka aabot ng ganon kung maging forthright lang ang Pangulo. Ako nga parati kong sinasabi, address the nation. Tell the nation. Kasi yung mga press con niya, tapos sasabayan ng yung aking BFF na Barker, Oh. tapos
politika kaagad, hindi yun pagpapaliwanag sa taong bayan na humihingi ng sagot. 'Di ba? Oo. Alam mo ba ito, Ginoong Pangulo? Ano ang ginawa mo, Ginoong Pangulo, nung nalaman mo? Pangatlo, kung alam mo, no, alam mo kung sino yung mga taong nanggahasa ng ating kaban ng bayan. Eh yung ba iaalaw mo? Do'n pa lang sa aspetong 'yon medyo nagugulat ako na hindi totoo ang mga sinasabi at palihis ng palihis. Opo. Prof, naalala po ba ninyo yung may panayam si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang Australian journalist, 'di ba nag-viral po 'yon? Tungkol po Oo. tapos may binanggit po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon na they took everything from us. Hindi ko lang gusto ko sanang ma-play yun pero hindi kasi sa atin ang video. Pero yung sentence na yon, sinabi they took everything from us. Sabi yan ng Pangulo. Parang ho ba sa inyo ang nangyayari ngayon parang paghihiganti na ginagawa po niya laban sa mga Pilipino at laban sa gobyerno dahil kung nga naalala natin noon bago siya tumakbo, talagang kinukundina siya at marami po ang nagagalit sa kanya dahil po sa mga ginawa ng kanyang ama. Alam mo, napakinggan ko 'yan. 'Yan yung interview na tinanong nung host na bakit ka natatawa, 'di ba? Yes, yes. Ang akin lang, s akala natin naman kaya siya tumakbo ay para redemption ng pangalan ng tatay niya. Pero at the back of uh, the minds of our people, meron na ring nabubuong sentimento na bakit yung huling 3 taon ganito ang nangyayari sa atin. Ito ba ay paghihiganti sa ginawa ng mga Pilipino sa tatay niya? Hindi dapat maging ganun eh. Kasi binigyan siya ng mandato ng tao, 'di ba? Babalik ulit tayo dun sa usapan na yung tinatawag sa demokrasya, may social contract tayo. Lahat tayo may karapatan. Binigay natin yung ilan sa ating karapatan sa estado para mamahala sa ating pamumuhay. May karapatan rin naman ang taong bayan na alisin yung mandato, lalong-lalo na kung 3 taon na ganito ang nangyayari sa ating bayan. Yes. Yung sinabi niyang they got everything from us, Yes, yes. wala ho tayong magagawa doon. Oo, nakuha. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, ilan ba talaga ang nakuha? 'Di ba kung titingnan mo ang PCGG, ang record ng PCGG has not been sterling. Meron silang utang sa BIR na hindi binabayaran, 'di ba? Ano ang nakuha? Ang nakuha lamang ng taong bayan ay inalis yung mandato sa kanyang ama. Yun eh. Yun yung EDSA 1. It's the story of the people reclaiming their right over the mandate that they have given to the leader. Ngayon, kung itong 3 taon paghihiganti, sana naman hindi nagkaganon. Kasi nanalo siya sa eleksyon. Yes. Diba? Yun eh. Kung hindi nasabi ng maayos ng taong bayan na ikaw ay aming what do you call this? We have forgiven you. Hindi pa ba enough yung nanalo ka ng Yes. 31 million? Hindi ba dapat ilagay niya sa isip niya, napakalaking mandato yun. Okay? Para sa isang tao na 36 years ago ay inalis ng tao, ng mamamayang Pilipino at napunta sa kung saang lugar. Hindi natin kagustuhan na madala siya sa Hawaii. Hindi Exactly. natin yon. May nag-intervene eh. 'Di ba? So, kung ang rason mo kaya ka tumatakbo ay para maghiganti, mali naman 'yon. Pero nakikita natin itong huling 3 taon, parang gano'n ang nangyayari. Yes. Bakit mo gagahasain ang kaban ng bayan? 'Di ba? Bakit hindi mo yung realidad na ilagay mo diyan ang 20 billion? 'Di ba napakalaki 'yon? O kukuha ako ng 25 billion nakita.
Saan mo yan gagamitin? Hindi ba dapat ang panunungkulan ay para sa Pilipino? Hindi para sa bulsa? Po. Yun ang nakakatindig balahibo eh. Kasi parang nawala siya. I mean, Mr. Marcos is a man of history. He knows, he loves history. So bakit ganito ang nangyari sa atin ng 3 taon? Yes po. At siguro ang tanong ng bayan, kakayanin pa ba natin ng another 3 years? Ang sakot ng ekonomiya, hindi. Hindi natin kakayanin, bagsak ang ating ekonomiya. Anong aasahan natin sa fourth quarter? Ang ordinaryong tao, kung titingnan mo, hindi masaya ang Pasko. Yes, yes. I mean, pag nakita mo yung mga simbolo ng kulturang Pilipino sa Pasko, oo, may mga nagsasabit ng mga, pero pag pumunta ka sa mga malls, empty. Ang meron yung sa pagkain, doon na lang yung nagsasaya yung Oo. salo-salo ang pamilya, pero Correct. yung pamimili ng regalo, hindi mo yun nararamdaman. Sa groceries, karamihan sa palengke kasi mas mura, no? So makikita mo yung adaptation na ginagawa ng mga Pilipino, ng pamilyang Pilipino, nakakasakit kasi hindi naman ito ang ating kagustuhan.